winning and the multi-blockbuster box office director, Direk Wenda Ramas! Solo Black One! Oo, ayan. Can I get a mic for Direk? Direk, bati ka naman po, Ay, please. magandang hapon ho sa inyong lahat, mga vloggers. Ulit. Good afternoon po. Ayan, so at this point, Direk, antay ko lang si Tita Ethel pumasok dito kasi siya sa side na to. Okay. So, are we gonna show the ano? And then before that, a great man is celebrating his birthday on Saturday. Let's all sing happy birthday for the man! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Thank you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yun. Sana kumita ng gusto ko. First time na Salamat po. Direk, okay. Direk, is this the first time na may pelikula ka in time for your birthday? Yes, oo. Kaya sana swerte. No? Naman. Dahil first time kong nagkaroon ng pelikula na kasabay halos ng aking kaarawan. Salamat. Ayan, from the creative department, si Chris Gasman and Miko are here. So first time mo direct na sana ibigay ni Lord yung hiling ng puso mo. Oo, kumbaga regalo, di ba? Naman, oo. Magandang regalo yung may birthday, may birthday ka, magandang regalo na yun. Pangalawa yung magandang kita ng pelikulang ginawa at pinaghirapan ng napakaraming tao. Direct, exactly. Your birthday is when? September 15. Yes, that is Monday, Tuesday, premiere night, Wednesday ang showing. Tama. Okay, so at this point, we'll entertain questions na from our dear vloggers. Please say your name and your vlog site and shoot your question. Good afternoon, Derek. Afternoon. Hello, I'm Jude Herdanaba from Rappler.com. Nakapaborito The niyo Modern, ako. Modern Scribe. Question ko kasi, Derek, si Maria Leonora Teresa kasi back in the 70s kay Guy and Clip was very popular. And in fact, meron siyang following Eto ba si Maria Leonora Teresa yung version mo? Kasi yung Maria Teresa noon, even the fans of Guy and Pip, they shriek. Alam mo yun? But this time, etong tatlo bang Maria dolls would be able to compete or to beat the popularity of Maria Leonora Teresa. Una sa lahat, kaya rin siguro naisip ng star na gamitin yung title niya. Dahil nga sa napaka-popular ng Manika, na ako mismo, bata pa rin ako noon, pero nasaksihan ko na yon. Siguro hindi para makipag-compete, kung hindi para sikat diba? Number one, sikat yung pangalan na yon. At hindi namin ginamit yon ng pangalan ng Manika dito. Pangalan ito ng tatlong tao, ng tatlong bata na ginawa ng Manika. So, hindi pwedeng sabihin na yung Manika ay version ko ito ng isang Manikang pumapatay naman. Hindi. Hindi ko rin binalak na pasamain yung napakamahal na Manika ni Ate Gay at ni Pip noong 70s, hindi rin. Mababait yung mga batang may pangalan dito, Maria Leonora Teresa. Okay? Nagkataon lamang na dahil sa hindi maka-cope up nga yung mga magulang nilang nawalan, ay binigyan sila ng Manika na kamukang-kamuka ng kanilang anak. So, ibig sabihin, pinangalanan namin yung Maria Leonora Teresa, hindi yung Manika. Tao muna na binigyan sila ng Manika na replika ng mukha ng kanilang anak. Ganun po. Medyo maganda yung story yun yung part na yun ng pag-o-offer ng tulong dun sa magulang. Kaya hindi kami para katulad ng mga nakakarating din sa akin na iniinsulto, pinapastos, walang respeto doon sa Manika ni Ate Gay. Wala kaming ganong inisip.
or intention. Dahil una sa lahat, hindi ka gagamit ng kapangalan. Una, pangalan naman yan eh. Pwede naman sigurong hindi naman exclusive sa akin ng Wen Deramas. Kung merong ibang Wen dyan at hindi, matutuwa ako. Kasi, When Manong siguro meron. oo, kung si Ilocano mo, diba? Sino man yung Ilocano mo. Yes lang. Pero, hindi totoo na minamalay namin yung hindi kami ganun mag-isip. Mas tamang isipin siguro na naalala namin. At naalala namin na may isang manikang sobrang sikat noon na binibigyan pa namin ng tribute ngayon. At kapag sinasabi mong Maria Leonora Teresa, hindi mo pwedeng hindi isipin si Nora Honor na kanilang hinahangaan na may pelikula rin. So damay-damay ito, tulungan ito, hindi ito siraan. Follow-up question, Direk. How long did it take for you to create that porcelain dolls? Siguro mga nakapag-shoot na ako ng mga, ganito ang naging proseso, no? Casting. After namin makuha yung tatlong bida, si Zanjo, si Iza, at si Jody, saka kami nagpa-audition ng mga bata. Galing sa audition itong mga bagets na to. Pagkatapos nakapili na kami out of 60 plus yan nag-audition. After nun, nung nakapili na, present sa management, approved ng management, nagkaroon ng konting workshop yung mga batang yan. Tapos nun, saka sila minolde. So, another 2 months yung pag-molde sa kanila. Yun. Tapos saka lang kami nakapag-shoot ng mga eksenang may manika. And I understand, yung gumawa ng manika direct is someone na may known sa industry ng ganito. Yes, si Dodge Ledesma, yung may hawak ng digital Dodge, yung nakikita niyo na siguro ang special effects. Yung anak niyang nag-aral sa Amerika, si Laura Ledesma. Pagkabalik dito sa Pilipinas, ito yung una niyang project. So kami yung at napakalinis, mahusay ang pagkakagawa. Na akala namin, lagi namin problema yan sa kahit anong project na nagawa ko, yung prosthetics, di ba? Parang hindi natin masyadong ma-perfect. Pero dito, maayos na maayos. Mukha talagang manika. Pero, tao yung nandun sa loob. Direk, since this is a horror film, if you were to choose among the 3 dolls, or yung mga bata na naging dolls, sino yung pinaka-scary? Sa akin si Leonora. Si Leonora kasi sa personal nakakatakot na yung bata. Hindi physically yan, hindi nakakatakot na itsura. Si JC, matapang tapos nakakatawa siya yung, hindi ka pwedeng magmamali-mali sa batang ito na marunong siya ng direct, kunyari mag-8 na ng gabi, direct. By the way, siyam na bata ito. Yung ginagawa namin, hindi sila nabababad kasi nga, di ba, ang dole, lagot ka. So, kung mapapansin lang ninyo, siguro, parang iba yung itsura ng bahagya na ganyan. Ako, ang sagot ko dyan, kasi demonyo na yung pumapatay. Pero ang totoo, iba talaga yon doon sa, Maganda rin pala. It worked na marami kang reservang bata. Marami, kasi hindi mo pwedeng puyatin, hindi mo pwedeng pagurin, di ba, yung mga bagets. Ginaganyan ka, direct, may alam akong alphabet. Sabi ko, ano yan? D-O-L-E. Di ba nakakatakot siya talaga? May alam akong number, 163. Gumaganyan-ganyan, gusto kong patayin minsan. Sabi ko, umuwi ka na, may kadouble ka na, may ganun. Pero magagaling talaga. Hindi ko alam kung bunganga ng bulkan galing itong mga batang ito. At ang mahuhusay sila na mahusay din ang naging treatment ng Star Cinema dahil bukod doon sa bata sila, tas ganun yung role nila, may psychiatrist kaming kumakausap sa kanila. Ina-explain na yung role mo ay manika, yung hindi bata ang pumapatay, evil yan, yung ganon. So, pag lumaki silang mga mamamatay tao, hindi na namin kasalanan. Ginawa na namin lahat. Direk, saan nanggaling o saan nag-germinate yung idea from this? 2005 ito, right after gawin ko yung Kampanerang Cuba ni Ann Curtis. Nag-pitch ako, kaya Tita Malu din, The Gulls pa ang original na title niyan. Nagustuhan agad nila bilang serye.
parang horror serye ito dati. Pagkatapos ang naipagawa sa akin, di approved na yan, ano, nandiyan lang yan, parang any moment, green, ano na yan, mag-go na yan. Ang nagawa ko, yung isa pang horror, yung Maligno. Kasi maganda rin yung umbrella nun eh, yung Susan Roses collection yan eh. So, nung in-offer sa akin, pati yung, dapat kasi nung original in-offer, akin yung lahat nung Susan Roses, yung Patayin sa Sindak, Maligno, at saka yung Florinda. Ang natuloy lang sa akin, yung, dahil ginagawa ko rin yung cocktail nun, yung Maligno ni Claudine Barreto. So pagkatas no, na maligno ako eh. Oo, mahirap talagang gumawa ng ng horror. Hindi madali, kaya bibilib ka dun sa mga matsitsagang laging ito yung ginagawa nilang pelikula. Ako sabi ko, after 3 years na ulit eh, yung paggawa ng ganito. Incidentally, this is Direk Wenda Ramos' first First. horror movie. And last, hindi naman. Hindi naman, pahinga lang ng konti dahil nga, baka masyado kayong magandahan eh. Hindi naman. Papahinga lang tayo ng konti. Tapos kapag may magandang material ulit ng horror, ba't hindi? Thank you, Direk. Thank you. Ayan. Direct everyone, para wala kasi sila ng press con, we'd like to show them the making. This is a short AVP of how the movie was made and the whole production. Full trailer. At saka, very helpful yung the making para may mga tanong tayong pwedeng iba to kay Direk about yung mga actors naman and the writer. Who would like to shoot the next question, please? Go ahead. Your name and your blog site, please. Thank Good you. afternoon po. I'm Gracie from itsmegracie.blogspot.com. Ang question ko lang po regarding dun sa title, was it intended to be talagang Maria Leonora Teresa? Because we all know naman, yung Maria Leonora Teresa is also became famous because of the doll of Nora and before. Nung narinig na lang ng Star Cinema yung kwento, pati yung buong kwento, saka pumasok yung title na Maria Leonora Teresa. Kasi nga 3 bata, so bagay din yung Maria Leonora Teresa. Hindi siya iisang manika, tao siya. Yung pag napanood ninyo, tao yung binigyan ng pangalan dito, hindi manika. Na naging manika nung namatay yung mga bata. Pero Direk, bukang bibig mo na yan eh, kahit noon pa, di ba? The dolls, oo. Naranyan ka kasi. Yung nanay ko ay solid. Okay. No? As 6 na taon pa lang ako subukang mong siraan si Nora Honor, hindi ka kakain. Yung gano'n ng nanay ko sa pagka-solid. Hello. Totoo. Oo, sobrang solid yun. Wala yung ibang pelikula pinanood ko, hindi kaya Ate Ang unang-una kong pelikula, 6 years old ako, ay Blue Hawaii. So, kaya Ate din. Tapos noon, ang nanay ko, pinapanood lang yan kung hindi si pelikula ni Ate Gay, mga kamag-anak ni Ate Gay. Kay Lot-Lot, kay Matet, yung mga gano'n. So, Kay napamahal namin Ian. sa'yo si Ate Guy. Oo, at saka nagtrabaho kami ng maraming beses ni Ate Gay. Nagkaroon kami ng soap, yung Bituin. At saka yung Maalaala Mo Kaya, ako nire-request niya pag may MMK siya. Maganda yung relationship ko kay Ate Gay. Kaya pag nagkita kami, at saka nung nangyari yung, may mga iba pang issue bago ito may yung tungkol sa MMFF naman sinulatan ako mismo sa nung mga presidente ng fans club ni Ate Gay na sinasabi nilang kung sino man yung nangbabash sa'yo, malamang hindi yan talaga Noran yan. Kasi kami mismo sinasabihan ni Ate Gay na marespeto kang tao, mabait kang tao, at mahal ka nun, sabi sa akin. Oo naman, sabi ko. Ayun po. Okay. Direct, I'm John from gumagaw.com. I'd like to ask yung part siguro nung sa mga dolls. How much of it is like prosthetics? How much of it is like robotics? And how much of the whole film is like computer graphics? Wala kaming computer graphics na talaga. Kung meron man siguro, it's linis. Di ba? Linis in terms of kunyari may nag-chip na dun sa prosthetics. So, 100% nun, syempre nga, may linis factor pa. So, 98% live yung ginagawa kong Kaya mas, sabi nga nila, mas organic, mas nakakatakot. Dahil hindi special effects yung ginagamit mo lang. Kumbaga yung mga artista, may interaction sa tunay. Hindi may nakikita sila. Yung ganun. I thought kasi computer graphics yung tumatakbo.
Na, Tao yan. Tao. Tao Galing, yan. no? Na minanig ka. Tao siya. But it felt, ano, Nabully mo ako. Oh. Si Red yun. okay. And the doubles for the kids are also kids? Or Yes, male. Male naman. Kung baga tatlong babaeng yung bida, di ba? Mhm. Ang halos mga ginamit namin dito ay pang close up. Kapag sinabi mong close up, sila yon, sila yung mga artista talaga. Pero halos lahat ng mga meron kami ritong 3 o 4 na stunt kids talaga. Yung talagang aral sa mga talon-talon, yung mga ganon, mga saksak-saksak, yung mga ganon. Pero hindi namin ma-notice yan siguro, direct ano. Hindi, Kasi kasi... takot na kami, Oo. pinapanood na namin. At saka hindi, sa ganda rin ng editing ni Maria Ignacio. Ang bilis eh. Hindi mo mapapansin na iba pala yung umaarte. Na 3 bata na pala yung isang character, 3 bata na pala yung nakikita mo sa isang eksena. Dahil ganun din eh. Kaya ako sinasabing mahirap yung horror. Ang isang eksena ko dito, 3 araw na ginagawa. Wow. Isang eksena. Yung minsan na-frustrate ka, uuwi ka yung hindi tapos, yung ganyan. Babalikan mo pa. Kasi nga, una, meron kang hindi mo pwedeng abusuhin ng bata. Diba? Doon pa lang, aandar na. Plus, ang isang eksena minsan 60, 70, 80 shots. Yung malapit na pa-ending, that's 188 shots. So, 4 na gabi namin sinushoot. Mula, nandadaya na nga ako, hapon pa lang, nagbablockbacking ka ng mga pang-tight shot na ganyan, yung mga pwedeng dayain ng mga close-ups. But, the rest talaga, it's, ay nako, Mario Josep. No, may intindihan niyo ko. Pag sinabi kong, after 3 years. Ganon. Okay. Aside from that, Direk, yung the names of the dolls, were they initially already Maria Leonora Teresa, or was it before? Dahil nga sa pitching pa lang, na-approve na nga yung concept ng The Dolls. So, hindi pa na isusulat ng script. Kumbaga, konsepto pa lang, napangalanan na siya. So, nung ginawa ang script, it's Maria Leonora Teresa. Okay. Thank you, Direk. Thank you. Thanks. Okay. Mark Ross. Ate, Hi, Mami Jo. Huwag mo akong Mami paiiyakan. Jo was so natin. Hindi tayo mag-iiyakan ngayon direct kasi horror. Horror naman. Before that, happy birthday. Salamat. Exciting for you kasi this is the first time na kayo po ay mag-horror. Kasi talagang palong-palo yung inyong comedy. Dito po, my question would be, gaano ninyo po na medyo na-direct yung part na kasi what makes a horror film so effective is the sound. Yes. Opo. Paano po yung scare factor dun sa manika? Yung paggamit ng tunog, ano po yung inyong mga medyo pwedeng i-share na strategies na ginawa niyo? Mabusisi. Pinaka. Tinutukan Itong, mo talaga. oo. Ang sound Ngayon engineer nga, nito. pagkatapos nito, didiretso pa ako para sa part 4 and 5. Isang part, isang araw. Yung checking, iba pa yung trabaho. So, ibig sabihin, bibigyan mo yung, ano kasi ngayon si Carmina Kuya. Siya ang tumitira ng Siyang ano. tumira ng music. Ah. Minsan, 2-3 araw, tinitira ni Carmina yung isang part. We're talking of 5 parts kasi ang isang pelikula eh. Ang isang part ay 20 minutes. Okay? So, yung isang ganon, 2 to 3 days. Sobrang mabusisi. Kaya kapag nanood ka naman, yung parang, wow, yung ganon agad. Kasi, pinanood pa lang ni Carmina yung pelikula. Paglabas pa lang niya dyan sa Roadrunner, ang una niya agad sinabi, ang ganda ng pelikula. Ang sarap scorean, sabi niya. So, nung natuwa kami nila Chris Gasman, tapos noon, ang susunod na doon na mahirap na part, yung paglalapat ng tunog. Iba yung musika doon sa tunog, hindi po ba? Mas madugo at mas kumakain ng oras. Kaya matagal ko nang natapos ang principal photography nito ano ba tayong buwan ngayon? September. Parang last week ng July Ah, okay. So, tapos
ang masaya lang ako ngayon dahil sobrang natututukan, Correct. sobrang nabubusisi, pati yung linis na tinatawag. Kumbaga, sa shoot, alam mong may nakita kang ganyan, sasabihin mo na lang, Dutch, pakibura na lang yung ganyan. So, nangyayari lahat, hindi nagiging imposible. At malinis yung mapapanood ninyo. Ganun. Pagdating nga sa tunog, kaliit-liit ang detalye kapag horror di ba? Masyadong madetalye ang paggawa ng horror, lalo na sa tunog. Dahil, imagine niyo kapag nanonood ka ng walang tunog, hindi nakakatakot. But once na nakakatakot na, nilapatan mo pa. Tapos andiyan na lahat yung elements. Kasi minsan, it's either makasira or makatulong ang music kapag masyado, di ba? Kaya tuwang-tuwa ako din dun sa paglalagay ni Carmina ng music. Kasi saktong-sakto kung saan lamang talaga kailangan. Direk, susunod ko po tanong, yung mga manika, meron ka rin po bang manika nung bata ka? Oo, at walang biro, kamukha ni Maria Leonora Teresa yung manika ng mga kapatid kong babae. Kasi nauso siya Oo, yung pumipikit-pikit. Pumipikit-pikit. Tapos nung nasa akin na, dahil bunso ako, tapos tatlong babaeng, magkakasunod, tapos lalaki, tapos ako, babae ulit. So, lahat ng mga leftovers nila, at saka ito na rin yung inabot na rin kami ng pagdarahop, sila marangya yung buhay ng mga kapatid ko dahil andiyan pa yung tatay ko. Nung pagdating sa akin, dahil ginugrong nga ako maging soap opera queen ng Diyos. So sa akin, pinadama lahat yung mga paghihirap, yung iniwan na kami ng tatay ko, yung ganun. So yung kung ano yung mga laruan nila, yun ang laruan ko, pinggan-pingganan, yung mga, alam niyo, nabibili pang palapalayok sa Antipolo, yung ganun. Pula? Oo, meron ako niyan, pero ceramic. So sa ganon, natatandaan ko meron kaming ganong manika. Tapos, nung nasa akin na, sira na yung mata niya, nakalubog na, dinudukot mo, bubuksan mo yung ulo, dudukutin mo siya, tapos nilalagyan namin ng scotch tape. Para lang, hindi na siya nagbiblink. Kasi nga, tinetapan mo na lang sa loob So, ganon. Hindi ako nakapag-Barbie. He is fond of dolls talaga. In fact, images, ang mga ganyan, di ba? Oo, mahilig ako talaga. Sa mga manika. Collection. Collection niya. Serena, Wonder Woman. Pag nakita niyo yung collection ko ng ng tawag dito, ng yung mga action figures, parang bata. Pag nakita niyo yung kaya siguro nag-work yung ganitong trabaho ko sa akin. Thank you, Direk. Hindi nakakatakot yung mga manika. Hindi. Pero hindi Yung po ang bunso ko ngayon, siya yung talagang may collection ng Barbie, yung ano nga Yung yung... maliliit na ngayon kasi Oo. dati tayo, ganyan Rats. talaga kalaki, di ba? Hindi yung baby alive ba yon? Kompleto rin siya nung gano'n. Yung pong the way you presented the film, kasi dun sa trailer, tsaka yung poster, parang sa akin yung feel ko, yung kasi adik ako sa horror mula pagkabata. Medyo feel ng konti yung parang sa Tales of Tokyo talaga siya. Yung sa YouTube series na horror na Japanese series, hindi niyo po ba... Hindi ko napapanood yan Oo. Medyo ganun yung feel. Pero wala po kayong Influence man lang ng isang foreign or local horror movie. Na tungkol sa dolls, wala ang pinakamalapit na siguro kung napanood yung pag-dinirect ng Pang Brothers, yan na yon yung mga Thai movies na horror. Yan na yung pinaka. At sila talaga yung paborito ko, yung mga gumawa ng The Eye, the original hindi yung Hollywood version. The Eye, Shutter, ano pa ba? Siyempre yung mga The Grudge na ganyan, iba na. Yun yung pinilit namin, especially with Chris Gassman. Yung, di ba pag nanonood tayo ng horror, yung minsan illogical na masyado. Yung, ba't di ka tumakbo? Gumagapang lang naman yan. Titadyakan mo. Ganyan. Di ba may mga ganyan na tao? Sige, buti nga kainin ka. Yung ganon. So, yun pa lang, brainstorming pa lang, yung usapan pa lang, paano, yun agad yung concern ko. Oo. With Keiko and Chris and Danong ganyan, sinasabi ko, please yung mga characters natin, yung nag-iisip naman. Kaya naging very, bakit? Nag-directo ka, tapos ina-address mo ngayon. Good to hear that. Oo, tapos sinasabi ko talaga na, yung kaya pag napansin nyo, ang sarap-sarap panoorin ng pelikula kasi ang active ng bida, yung hindi sila nagtanga-tangan. But of course, hindi pwedeng totally hindi maging
sabi ko nga nung sinabi ni Keikong Direk, yung pagbibigay ng manika sa mga namamatayan at pagbibigay ay nauso sa Amerika ngayon. So, ibig sabihin,